Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Komentaryon lang po natin itong mga kupal sa gobyernong ito, mga tukmol, mga kulangot sa gobyernong ito na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng bayan, mga kababayan. Bago ang lahat, pakinggan muna natin ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. J. Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag. Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So pakinggan lang po natin itong interview ni Ted Filon regarding doon sa kaso ni VP Sara na impeachment, mga kababayan. Kasi nga po, may interview po si yung Justice Committee ng Kamara na si Luistro, mga kababayan. Dahil inamin na po nito na wala po talaga silang ebidensya laban kay VP Sara sa impeachment ni VP Sara, mga kababayan. Kaya nga po, gusto nilang kunin ang sagot ni VP Sara para makagawa sila may tama nila ang mga complaint doon sa impeachment ni VP Sara. Kasi wala po talaga silang matibay na ebidensya. Puro mga haka-haka lang po ito ang ebidensya nila, mga kababayan. So pakinggan lang po natin itong interview ni Ted Filon kay Luistro, mga kababayan. Good morning, DJ. Good morning. Sasa, and thank Opo. you for having me here again. Opo, thank you ma'am. Unahin ko lang po ito, no, para lang humaintindihan yung proseso na dapat pagdaanan nga nitong impeachment proceedings. Ma'am, sabi po ninyo, no, meron munang answer and then tutugon po yung mga nagrereklamo and then dapat may rejoinder. Kaninyo hindi na kailangan pa po ng rejoinder kasi nga hindi naman daw sinagot ni VP Sara yung mga complaints laban sa kanya. Ano po? Wait, to make it more accurate, Manong Ted, ganito yun, no? Tama ka doon. Under the rules, binibigyan natin ng 10 araw ang respondent, the Vice President, to file an answer, no? Bagaman ang naging observation ng mga justice members kahapon ay hindi naging responsive. Hindi sinagot ang mga aligasyon ng offenses at grounds kahapon sa answer. Hindi naman yon ang dahilan kung bakit umigsi yung period for responsive pleading. Manong Ted, ang dahilan is because yung complainant po na dapat magpa-file ng reply, which is an answer to the answer, ay nag-waive na ng kanilang opportunity or karapatan na makapag-file ng reply, no? Ito namang rejoinder, which is supposed to be the last responsive pleading, ito'y sagot sa reply. At kung Opo. wala namang reply na ipafile ang complainant, that is the reason why I said yesterday, since nag-waive na ng reply, there is no reason anymore to anticipate. Kaya nga po, ayaw na po sumagot ni VP Sara kasi nga po wala ko silang matibay na ebidensya, mga kababayan. Kaya nga po siya gusto nilang mag-reply kasi nga po gugurgurin nila doon ito pagdating ng March 25, mga kababayan. Kasi alam naman po natin ang iimbitahan doon yung mga witness nila na ayon mismo sa kanila ay si Madriaga at yung babae na binigyang umano ng sobre at yung SALE na ipinakita na rin doon, mga kababayan. Kaya gusto nga nilang isupina yung bank, kaya lang po may bank secrecy law. Hindi po nila talaga kayang ibigay ng bangko yun kung walang pahintulot ng may-ari, mga kababayan. Kasi nga po, wala po talaga silang malinaw na ebidensya. Ang kanilang complaint, puro haka-haka lang po. Ayon kay Madriaga na nagbigay di umano ng pera si VP Sara sa mga tao na inilagay sa kotse at pinabulaanan na po. Kaya nga po sinampanan ng kaso ni VP Sara si Madriaga. At ito naman si Congressman Redon, si puro panga ito, mga kababayan, yung tukmol na ito, ay naglabas din ng SALE ni VP Sara. Masyado daw malaki ang
kinita ni BP Sara sa loob ng 16 na taon na panunungkulan sa gobyernong ito. Ay joint po yan ang salin mga kababayan, mag-asawa at abogada naman pareho at naging mayor din si BP Sara, ay siguro naman kikita naman po talaga ang kanilang kabuhayan mga kababayan. Tanungin kaya natin si Congressman Redon, ilabas din kaya niya ang salin niya, paano siya yumaman ng ganun mga kababayan. Dapat maglabas din sila. Alam naman po natin na sila mismo ayaw maglabas ng kanilang mga salin mga kababayan. Ituloy lang natin si Luistro mga kababayan. The filing of rejoinder. Opo. So, Mm. I hope we made that clear, no? Opo. In ordinary cases, and then reply within 3 days, and then rejoinder for 3 days, within 3 days. No? What happened kahapon, after the receipt of answer, nag-file ng manifestation ang complainant, hindi na po kami magpa-file ng reply. No? And because hindi na sila magpa-file ng reply, there is no reason anymore to anticipate the filing of rejoinder. Opo. Ma'am, Tama lang po yung ginawa ni BP Sara mga kababayan. Kasi nga po, pag sumagot po siya, hahanapan po nila ng ebidensya yung sagot niya mga kababayan. Ay hindi pa naman po talaga ito korte. Nag-iimbestiga pa lang ito sila. Kasi nga po, wala ko silang matibay na ebidensya mga kababayan. Ang totoong korte, ang Senado, mga kababayan, doon po sila maglalabasan ng kanilang mga ebidensya. Kasi kung ilalatag na ni BP Sara ang kanyang sagot doon sa mga complaint na yan, hahanapan nila ng ebidensya yan, mga kababayan. Kasi, kumbaga sa kuwan, lugaw po itong kinumplain nila, mga kababayan. Kasi saan ka makakita na aligasyon na di umano na galing sa isang kriminal, convicted kidnapping na si Madriaga. Convicted po ito, hindi po ito. At di umano na nilabas ni Redon na salin, alam, certified true copy ba yan na galing sa ombudsman? Kasi alam naman po natin na bawat salin may pahintulot ang isang may-ari kung i-release ang kanyang salin at kanino ibibigay dapat. Bago i-release ng ombudsman yan. Kasi nga po, may karapatan po ang may-ari kung ibibigay niya o hindi kung sino man yung nanghihingi. Mga kababayan, ewan ko lang po kung nasa batas ba natin kahit hindi alam ng may-ari na pwedeng kunin ang salin sa ombudsman. Kasi ombudsman po may hawak niyan mga kababayan. Kaya nga po, hindi natin alam kung nilabas na salin ni Redon ay certified true copy ba yan na salin ni BP Sara. Mga kababayan. Ituloy lang natin po ang pagtatanong ni Ted Filon, mga kababayan. wala ho dong teknikalidad na maaring ma-erase ang kampo ni VP Sara na sila po ay obligado pa ring mag-respond doon po sa sinasabing waiver ng complainants. Wala na po masisilip pa dong technicality. I am certain, Manong Ted, wala. Kasi karapatan yun ng complainant, whether they wish to file a reply or not. Mhm. At naging malinaw kahapon sa kanilang manifestasyon na hindi na sila magpa-file ng reply. No? Mhm. At dahil wala namang reply, wala ring dahilan para mag-file pa ang Vice President ng rejoinder. Okay. About the comment to the manifestation of waiver, that is a right of the complainant to waive. Kasi nga po, yung reply, ang ginawa ng abogado na si Puwa, pinababasura po sa Kongreso ang impeachment complaint. Kasi nga po, malabno po ang kanilang complaint, mga kababayan. Kasi nga po, ulit-ulit nila sinasabi na ang pinakamalakas nilang ebidensya daw, di umano, ay si Madriaga, mga kababayan. Maniniwala pa po kayo sa isang kriminal, na isang kidnapper, na convicted kidnapper ito? Wala ba silang ibang makuha ng witness na matino naman? Na talagang wala namang bahid ng kriminalidad ang kanilang mga witness? Kasi nga po, mahilig po ito sila sa mga bilanggo, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot dito na pinipilit po na talagang hingian ng sagot si BP Sara kasi alam naman po nila wala silang ebidensya. Puro haka-haka lang po ang kanilang ebidensya, mga kababayan. Ang kanilang reklamo laban kay BP Sara, puro haka-haka lang. Kaya nga sinampahan ng kaso ni BP Sara si Madriaga sa korte, mga kababayan. Kasi nga po sa pagsisinungaling. Saan ka makakita? Magdadala ka ng 80 million pesos
ilalagay mo sa isang kotse, iiwan mo, at nakita mo lang yung kotse na ginagamit ng isang kilala, at yun na agad ang nakakuha ng pera na yun, mga kababayan. Mukhang malabo po. Kasi hindi mo naman nakita kung sino talaga ang nakakuha. Malay ba natin yung kotse na yun na puti na sinasabi niya ni Madriaga, nung dinrive niya, naibenta na. Di ba po? Bago napunta kay makilala, baka iba pa may-ari ang kumuha noon. Kasi hindi naman niya nakita kung sinong kumuha ng kotse. Ang nakita niya lang, drive na nung kilala. Di ba po? Yung pang nakakalungkot dito, mga kababayan. Tuloy lang natin sila si Ted Filon sa pag-interview kay Jervis Ruestro, mga kababayan. Kung sino ang may karapatan, siya rin ang may karapatang mag-wait. Just like yung sinasabi natin presence or participation ni VP sa hearing proper. Dumating siya or hindi, that is actually her choice. Pag hindi siya dumating, that will simply be considered as her waiver to be present. Okay. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po, no, para po sa impeachment ni VP Sara, kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL, hindi po ba? That is correct, Manang Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, no, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SALN? Well, right now, Manong Ted, no, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember, the two SALN which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. Yun nga, mga kababayan, inamin na rin ni Luistro na wala talaga silang ebidensya. Ang hawak lang nila, yung nilabas ni Ridon na SALN, which is hindi pa natin sigurado kung yun ba ay certified true copy na galing mismo na pinarelease ng BP, ni BP Sara sa kanila, mga kababayan. Kasi alam naman po natin, kailangan po nila, bago nila makuha yung SALN ng record doon sa ombudsman, kailangan po may pahintulot ng may-ari, mga kababayan. Paano kaya nila nakuha yung SALN na yun sa ombudsman kung wala namang basbas ni BP Sara, mga kababayan? Kaya nga po, ayon nga po sa kay BP Sara, sa abogado niya, hindi kami pwedeng sumagot dyan dahil puro haka-haka lang naman yung mga complaint ninyo sa amin. Kaya nga po, sumagot na lang sila na ibasura na yan. Hindi na kami sasagot dyan. Doon na lang tayo magkikita sa korte, doon sa Senado. Kasi ayon nga kay BP Sara, hahanapan lang nila ng ebidensya ang kanyang sagot para makapagdagdag sila ng ebidensya kung ano man yung magiging sagot niya doon sa complaint na hawak nila ngayon, mga kababayan. Alam naman po natin, matagal nang prepare si BP Sara. 3 taon na po, 2023 pa, prepare na siya sa impeachment na yan. Kasi nalaman niya na po yan nung lumabas sa bunganga ni Franz Castro na i-impeach si BP Sara, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Kaya nga po, dapat lang yan talaga, hindi nasasagot si BP Sara yan. Kasi kung pupunta pa siya, gugurgurin lang siya doon, babastusin lang siya doon ng mga animal na ito, mga tukmol na ito, mga congressman. Na alam naman natin, kahit na wala silang matibay na ebidensya laban kay BP Sara, i-impeach pa rin nila sa Kongreso yan, mga kababayan. At doon na lang tayo magkita-kita sa Senado, ayon pa mismo kay BP Sara yan, mga kababayan. Di ba po? O, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang